mamshi, andito na naman kami sa Istiqbal at kami ay bibili ng kutsyon para doon sa aming kama dahil need na niyang palitan kasi medyo ano na din siya. So ayan mga mamshi, mamimili lang muna kami. Goodbye sa mga happy moments. After 10 years ng aming samahan, kami ay maghihiwalay na. Charis. So, ito yung aming lumang kama mga mamshi. Tatanggalin ko na yung sapin niya kasi i-dispatcha na namin ito. Maya-maya parating na or i-deliver na yung aming biniling mattress pad. So, need na namin to i-dispatcha. Although nang hinayang ako mga mamshi kasi pwede pa naman siya gamitin. Kasi sanay nga ako matulog sa probinsya ng nakabanig lang. Why not na ito kama? But ano na din talaga siya. Sobrang lambot na at maingay na yung kanyang spring. Pag gumalaw ka lang ng konti, ang ingay na niya. Siguro, syempre, sa 10 years na ginamit din siya. So, ayan. Maraming mga ano dito, mga mamshi, happy moments. O, diba, Charis? Happy moments. Syempre, kasi itong kama na to mga mamshi, dito ang anak ko natuto siya mag-smile, dito siya natuto maglaro, matutong dumapa, matutong gumapang, o diba? Pati ang tatay gumagapang, o diba, Charis? So, ayan mga mamshi, ito na yung aming biniling bago na mattress pad. So, dumating na siya. At ito yung pinakaano ng kama. Luma ito siya mga mamshi, hindi na kasi kami bumili. Kutsyon lang yung aming binili. At meron din siyang parang cabinet or parang taguan sa ilalim ng mga kung ano-anong anik-anik. So, ayan mga mamshi, ano lang namin to ni Dodong para maayos na namin dito at mamayang gabi okay na yung paghiga. Very, comfortable, o diba? Charot. Na ilapag na namin ni Dodong dito yung kutsyon. So, sasapinan ko na siya. Ayan. Tumaas yung aming kama ngayon mga mamshi. Although mataas naman talaga to. Kaya lang syempre yung isang kutsyon namin is 10 years din na ginamit. So, umano na siya. Yung ano niya, foam, yung parang sobrang lumambot na syempre sa kakagamit. And then minsan naglalaro pa dito yung anak ko, nagtatatalon siya, kaya siguro ganun. And then yung spring nun, ano na, maingay. Halimbawa, gagalaw ka lang ng konti, maingay siya mga mamshi. So, ayan. Kaya ngayon, comfortable na yung aming paghiga. Unlike nung ano na, parang naka-ano kami. Pero pwede pa siya sa pwede mga mamshi gamitin. Kumbaga, sa atin lang, sa probinsya, nagbabanig nga, dati nga agbanig ang gamit namin. So what if yun kutsyon? Maganda pa naman sana siya. Para sa akin, pwede pa siya gamitin or pwede pa. But si Dodong kasi, hindi na din logi sa ano na yon. Kasi 10 years din naman namin ginamit. At saka, hindi din naman talaga na siya comfortable na unlike ng bagong kutsyon. Kasi yun nga, dahil yung spring niya, syempre matagal na naginamit, na ano siya, yung parang sobrang umano na talaga siya. Yung maingay, ang pinili ko na ano is yung hindi masyado siyang malambot. Kasi parang ayaw ko din yung sobrang lambot, parang feeling ko masakit sa likod. Yung paghiga mo parang nakaganon ka. So, ang pinili ko is ganito na, although malambot siya, and then meron to siyang may zipper ito mga mamshi. So, pwede mo, halimbawa, pag nadumihan yan, gusto mo labhan,
So, anuhin mo lang yan dyan na yan. Ibubukas mo lang yung zipper. Ganyan. Paikot yan siya hanggang doon. Tatanggalin mo na to. So, pwede mo na to iwawash. Yun lang din ang kinaganda dito. Pero ito siya, ano siya, kumbaga hindi siya back to back. Ito lang ang pwede gamitin, yung sa ilalim. Hindi mo siya pwede ibaliktad. Unlike nung kama ng anak ko, back to back siya. Pwede sa ano gamitin, pwede mo din baliktarin. Ito hindi siya. Ganito lang talaga siya. So, ito ang pinagkaiba. And then, ang pinili kong kulay is, ayan siya, parang may gold daw siya dyan, o diba? May gold. Dalawa tong pinagpipilian ko. So, una talaga, pinili ko mga mamshi yung tag 9K lang. Mas mababa siya konti nito, pero kasing laki lang din. Parang medyo malambot siya. Parang medyo malambot yung kanyang foam. And then, kinukulit ako ni Dodong. Sabi niya, sigurado ka ba dyan? Yan ang piliin mo. Sabi niya, ba't ayaw mo itry ito? Ito nga daw. Tapos sabi nung parang sales lady doon, pwede mo higaan. Itry mo. So, hinigaan ko yung isa na una kong napili. And then, ito din, hinigaan ko. So talagang sa totoo lang din naman, mas ano talaga ito, mas maganda siya. Mas comfortable ako, unlike nung isa. But yung isa pwede na din siya, or pwede naman siya yung isa, maganda din naman. Siyempre ito 13K, and then yung isa is 9K lang. So, di ba, magkano din yung difference nila. Gusto ko sana yun, okay na yun. But sabi ni Dodong, ayaw mo ba dito? Sigurado ka na ba? Kinukulit niya ako, but si Dodong naman kasi, ako ang inaano niya mga mamsi, ako ang nagdi-decide talaga kung alin ang bibilhin, kung ano talaga. But si Dodong, kung halimbawa parang hindi siya masyadong okay doon sa isang ano na yun, talagang parang pinaparinggan niya ako na like nung ano, like nito, sabi niya, kasi nga ang pinili ko yung isa yung tag 9K lang. So sabi niya, sigurado ka na ba talaga dyan? Sabi niya, comfortable ka ba talaga dyan? Sabi ko, oo, sabi ko ganyan. Sabi niya, mas maganda tong isa. Sabi niya, sabi ko, oo, maganda nga. Sabi ko, pero mas mahal. Sabi niya, magdagdag lang naman tayo ng magkano. O magkano din idagdag. So, 4K din yung idadagdag. Parang nanghinayang ako. Ikaw ang bahala kung ano yung gusto mo, sabi niya. Ba't palagi siyang nagpaparinig? Sabi niya, bibili na lang tayo ng kama. Hindi naman palagi. Baka after 10 years saka tayo bibili ulit. Ba't hindi na lang yung mas ano daw, comfortable. Tapos tinanong niya ako ulit, sabi niya, alin ba talaga ang, sa totoo sabi niya, sabihin mo yung totoo, alin ang mas comfortable? Ito o yung isa? Sabi ko, sa totoo lang, ito. Sabi ko, pero mahal. Sabi ko ganyan. Sabi niya, hayaan mo na yan. Magdagdag lang naman tayo ng 4K. So, mas comfortable tayo kasi hihigaan pa naman natin yan para maano nga daw yung tulog. Tapos parang ayaw ko talaga kasi ako talaga may pagkaganyan ako. Tapos sabi ni Dodong, hindi na, pinapaliwanag niya, sabi niya, hindi naman tayo palaging bibili, hindi naman yearly. So, baka after 10 years or more than 10 years saka tayo bibili. So, why not na hindi na lang yung kahit mas mahal, basta mas comfortable nga daw. Kasi alam ko talaga, si Dudong kasi ganyan yan mga mamshi. Ah, pag namimili ng mga gamit sa bahay or kung ano yung bibilhin na ano, ako talaga ang magde-decide yan kung ano ang gusto ko, ano ang kulay, ano ang style, mga ganyan ba. But, halimbawa kung hindi niya gusto yung ano, or parang may isa siyang ano na gusto, like niyang dito sa kama, so magpaparinig yan siya ng magpaparinig na, sigurado ka na ba dyan? Comfortable ka ba dyan? Yan ba talaga ang gusto mo? Tapos sabi niya, sige, magbabayad na ako, sigurado ka na ba talaga? Gaganyan-ganyanin niya ako. Pag magaganyan yan siya, alam ko na, halimbawa, ito ang gusto niya, so ito ang gusto niya, but hindi siya magsasalita na wag yan, ito ang gusto ko. Hindi yan siya ganyan mga mamshi kasi ako talaga ang magde-decide pag medyo ayaw niya sa napili ko, magpaparinig siya ng magpaparinig before siya magbayad. Alam ko na yung style niya ng ganun. Hindi na kami bumili nung ano, ganito mga mamshi. Ayan, ito, yung ano ng kama. Hindi na kami bumili, tawag nila dyan basa, or anong kama ba? Basta kutsyon lang yung binili namin. Kasi sabi ko sa kanya, okay pa naman yung kama natin. Although merong sulat dyan, kasi ginawang blackboard to ng anak ko nung maliit pa siya. ginawa yung blackboard dyan, mga mamshi.
Ayan, may sulat dyan. But, okay lang yan kasi sabi ko din kay Dodong, saka na lang tayo bibili ng ganito kasi pag maglipat ng bahay mga mamsye, magagasgas. Katulad nito, nung paglipat namin dito, so may gasgas yan siya kasi syempre malaki and then yung pintuan hindi naman talaga super laki na kasing laki ng pintuan ng mall. So talagang naaano siya sa gilid-gilid kaya nagkakagasgas. Kaya sabi ko kay Dodong, saka na lang yan.